Alam mo itong si Risa Hontiveros, no? Talagang medyo may kakapalan talaga yung mukha. Mm. Pero ang tanong ngayon, Jane M, hello, thank you so much sa iyong pahulay, ha, Jane M. Pet Malos. Ludi Pet Malos. Ludi Pet Malos. Ito ngayon ang tanong, Risa Hontiveros, magpapa-aresto kaya si Pastor Kibuloy? Magpa-aresto kaya? Napakaraming miyembro niya na nagmamalasakit sa kanya. Galit na sa inyo dahil tinawag niyong kulto. Talagang ginigipit niyo yung kanilang leader. Diba? Ito alam mo, Risa Hontiveros, kapag nagkagulo yung mga pulis, mga sundalo, at yung mga Moro, yung mga Muslim, konsensya mo yan. Konsensya mo yan. Kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano ginagawa, di ba? Alam mo sa sarili mo kung ano yung katotohanan, Risa. Okay? Okay? At eto, mga kababayan, hindi ho papayag ang mga Muslim na basta-basta na lang dadamputin yung tinitingala nila na si Pastor Apollo Kibuloy. Yung tinitingala nila na nakatulong sa komunidad nila, hindi yan nila pababayaan. At ito nga, mga kababayan, nagpahayag po ng pagsuporta ang isa sa pinakamalaking grupo diyan sa Mindanao. Okay? At handa daw silang makipagpatayan para sa kaligtasan at hustisya para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito, pakinggan po natin. Nakakatakot ito kasi ito yung sinasabi nating baka magkagulo. Ito, mga kababayan. Panoorin po natin, ha? Pahayag ng buong pagsuporta ang Moro National Liberation Front kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasabay po ng selebrasyon ng ika-56 na taong anibersaryo ng kanilang pagkatatag na ginanap dyan po sa Davao City. Narito ang balita ni Brenda Manalo. Allahu Akbar. Kasabay ng selebrasyon ng ika-56 na Found Day Anniversary ng Moro National Liberation Front Davao City State Revolutionary Committee ang pagpapahayag ng suporta ng samahan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kilala bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang Muslim. 56 years. This is the commemoration of the Jabida Massacre. So, muna nag-celebrate. Okay. So, naaalala nyo po ba yung Jabida Massacre? Yung Jabida Massacre, kaya galit na galit itong mga MNLF, itong mga Moro, sa mga Marcos. Kasi nangyari yon sa panahon ni Marcos no martial law. Kaya hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa rin nila nakakalimutan yung massacre na yon. LC, hello, magandang gabi, ha? Sa Moro National Liberation. Feliz Nel, nanay, hello, magandang gabi. Ay katong nga panahon 23 more or less Moro records sa Jabida was massacre, and that's the trigger na organize activism sa Moro. So kinahanglan nga na ay resistance because during Marcos ha senior naimugso ang Moro National Liberation. Kung every year nag-celebrate ni Moro National Liberation Front is Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. what we are not happy of is what the government treating Pastor Kibuloy. Nako po, delikado yan. Yan mga Muslim ho lahat yan, ano? Mga Muslim ho lahat yan. At alam, kilala nyo naman ang mga Muslim. Yan talagang, hindi yan natatakot mamatay, yung mga Muslim. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Correct. Now, I am wondering, like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering, ano bang batas ang gusto ni Hontiveros?
Batas pera. Batas para sa bulsa. We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Kibuloy. Wala kami makikita eh. As a lawyer, wala akong makikita. No? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman is their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually an aid of legislation eh. It is an aid of humiliating or humiliation addressed to Pastor Kibuloy. Napakasakit po yan. At Sabi ni Jomar Abalon, maganda yan para maubos ng ang rebelde dito sa Pilipinas. Sumali kayo. Paano mauubos ang rebelde sa Pilipinas? Kakampi na nga nila ngayon. Di ba? Oh. Ito talaga si Jomar Abalon. Di ko rin alam kung ano ba to. Pulboronic din ba to? Ano ba? Oy, Joel Hermoheno, hello. we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Yan ang, why don't you just go to court? Ayon Parang ay pahiya, 'di ba? Para ipahiya at para i-justify sa taong bayan na sila ay magaling, tama yung sinasabi nila, na mali si ganyan, 'di ba? Yun ang gusto nilang palabasin eh. naman kay Rolando Asis Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay kwama. Buti pa ito, alam nila eh. Buti pa ito, alam nila kung ano talaga nangyayari. Pero yung mga nasa gobyerno, wala silang pakialam. Kasi pare-pareho sila ng gusto eh. Yung babagsakin si Kibuloy, babagsakin yung mga Duterte. Yun ang nila gusto. Public trial siya sa Senate. Why bring it to the Ito yung itong trial by publicity, ito yung gawain ito ng mga dilawan dati. Gawain ito ng mga dilawang politiko, di ba? Trial by publicity, at ginagawa na rin ng ngayong administrasyon. Kasi nga magkakakampi na sila eh. dalho nila sa korte ang kuan kay para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, makita na to dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang ang ruler, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, katanaw na mo mula og bias. Kaya daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy ng mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes. He love us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud mi anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna. Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, Ito dalawang grupo po ito mga kababayan, yung mga IP tsaka MNLF. Nagsama-sama sila. can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganun, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Kibuloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption, and that He would be given justice. Para kay Mr. Kibuloy.
gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Mm. Kasi doon lang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos mo o maayong ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa iyo. At silap ang lalaban para sa iyo. Yung sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, iguo sa gud siya. Kaya siya isa ka pastor nga maayuhon siya sa tao. Anak lang ni labi na kani mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug Roma tabangan Sabi ni Sky Azur, ano yung IP? Indigenous people. na to si Pastor Kibuloy. Kay ngano katong next last year akong bana tabang na siya dito sa bukid bitaw sa may Tamayong. Nagato na sila dito, ma'am. Wala pa na nagana si pastor gitabangan gyud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Kibuloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Makigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong yun sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo yun lang tabangan. Dili mi mahadlok kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay, basta among katungod pakigbisog yun mi. Narinig nyo yun? Hindi daw sila takot mamatay. Everybody at cost of our lives, especially now that they from other places. Okay? And they are prepared. Basta yun. Karon si pastor gingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan inshallah. We support Pastor Apollo Kibuloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli, ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Kibuloy at pagkakaisa para sa 'Di ba? So yan ba yung masamang tao? Yan ba yung sinasabi ni Risa Hontiveros na masamang tao? Ayan hindi naman mga miyembro yan ni Pastor Kibuloy. 'Di ba? Mga tausog yan, MNLF. Pero bakit mahal nila si Pastor Kibuloy? 'Di ba? Bakit mahal nila si Pastor Kibuloy kung si Pastor Kibuloy ay masamang tao? 'Di ba? Common sense. taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers. Ano daw, superhero pogi? Ano po sa Tagalog ang the indigenous people? Katutubo. Nato. Inshallah. Inshallah. Maundang naman. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it. Martin Romualdez. Stop it. Baka gusto nyo i-stop it. Kasi, eto mga kababayan nangyayaring ito, may basbas naman ito lahat eh. May basbas ito ni Romualdez, may basbas ito ni Marcos. Huwag na po tayo magbulahan. Kasi kung ito ay walang basbas ni Marcos, matagal na natigil yan. Hindi nga nagsasalita regarding sa issue na yan, di ba? So, ibig sabihin, natutuwa siyang nakikita na ganyan ang nangyayari. Ano, di ba? Kasi kung siya ay walang kinalaman dyan, mga kababayan, at walang basbas niya, matagal na nahinto ito, matagal na ipinahinto. Oy, tigilan nyo yan. Tigilan nyo si Kibuloy, tigilan nyo si Sara Duterte, tigilan nyo si si PRRD. Kaso nga, wala namang sinasabi. So, ang ibig sabihin lang nun, natutuwa siya, baka kumakain pa nga yan ng popcorn habang pinapanood, habang binabanatan si Bibi Sara. Now, Risa Hontiveros, with that being said, okay, nagsalita, yung mga katutubo, yung MNLF, nagsalita, mga kababayan. Risa Hontiveros, kung halimbawa, magkagulo, kaya mo bang panagutan ang mga mawawalang buhay dahil nag-alahusgado ka dyan sa Senado? 'Di ba? Sa tingin mo papayag yung mga yan? Yung mga nagmamahal kay Pastor Kibuloy na basta-basta na lang siya madampot. 'Di ba? Kilala niyo po ang mga Muslim. Kilala niyo ang mga Muslim, hindi yan umaatras sa laban.
Oh. 'Di ba? Sila mismo ang nagsabi, oh. Narinig natin, sila mismo ang nagsabi na ipaglalaban nila ang karapatan ni Pastor Kibuloy. Ipaglalaban nila si Pastor Kibuloy sa panggigipit ng mga politiko ng mga ganid. Oh. Dahil hindi nabibigyan ng pantay na karapatan bilang isang Pilipino. Oh. Now, kung hindi mo nakuha, Risa Hontiveros, yung ibig sabihin nitong mga nagsalita na to, umalis ka na dyan sa Senado dahil obob ka. Ipapahamak mo pa yung mga pulis, mga sundalo. Oh. Kasi mapapahamak, mayroon mapapahamak kapag nakipagmatigasan itong mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dahil dyan sa kagagawan mo, Risa Hontiveros, nag-alahusgado ka dyan sa Senado na hindi ka naman abogado. 'Di ba? Oh, paano? Oh, pag nagkagirian diyan, syempre, hindi naman papayag yung mga sundalo, yung mga pulis. At hindi naman papayag din yung mga moro. Oh, ano mangyayari? Gulo 'yan. Oh. So narinig nyo ba yung MNL? Narinig nyo nagsalita yung MNLF, nagsalita yung mga katutubo. 'Di ba? So, nakakabahala 'yan, mga kababayan. So, ngayon pa lang nakakatakot na. Kasi yung mga Muslim, pag sinabi nila 'yan. Hindi yan bumabali. Hindi bumabali ng salita ang mga Muslim. Yung unang pagkakakilala ko kasi may kaibigan ako dating Muslim. Oo. Nasa tuwing alas 6, sumasamba kahit doon sa opisina namin. So now, Risa Hontiveros, pag nagkagulo kaya mo bang sagutin yan? Hindi ka naman abogado, nag-alausgado ka dyan sa sa Senado Nagpapasikat ka rin Di ba? Oh. Sabagay, itong si Hontiveros, ano nga naman sa kanya yan? Punto sa kanya yan. Pag naipakulong niya si Pastor Kibuloy. Kasi, di ba si Pastor Apollo Kibuloy, hindi yan basta-bastang tao. Napakalaking personalidad yan. Pag napakulong niya, di sikat siya. Di ba? Litaw na litaw ang pangalan niya. At syempre, di ba? Malay natin, tatakbo siya ng presidente ng Pilipinas. Oh. Alam niyo mga kababayan, bukod sa nakakabahala, nakakatawa po itong administrasyon na ito. Nakakatawa. Wala sa hulog yung mga pinaggagawa. Katulad na lang nito, ito, isa pa sa katawa-tawa mga kababayan, na-ambush daw. Na-ambush daw yung sasakyan ni Katapang. Yan ang next topic natin. Nagpapatawa na naman Oy, Ten Cross, shout out sa iyo Josephine Labusana, ang Muslim, may isang salita yan at hindi sila natatakot mamatay. That's what I said a while ago. Ami Layugan, sana malalampasan ni Pastor yan. Lucky 7, ang Muslim, ayaw nilang maapi, sila lumalaban yan hanggang sa dulo. Sa kanila, nga, ubusan ng lahi. Yan. Rolly na ako, totoo yan, ang mga Muslim, huwag niyong subukan. Mapapasabak talaga kayo. Cute Ashley Ninang, hindi nauubra ang martial law ngayon sa mga professional ng mga sundalo at pulis ngayon. Pinoy Farmer and Bukidnon, Waway Saway, IP Band, best friend ni Mayor Baste. Di ba? Joyce Perez, good evening po Sir MJ, feeling abogado. Rose Panlilio, kaya nga pag-uusapan bakit di humarap. Ano ba istorya? Ito naman si Rene Panlilio Oo. Parang hindi naman alam yung istorya, Tanga-tangahan din, Huwag tayong ganun. Pahad din daw, may bangag nakapasok. Kayaan nyo. Maraming bangag ngayon. Kahit saan nga, meron Kalat na naman sila. Lovely Checkers, mahal ng tausog si PRRD, lalo MNLF kasi peace hulo sa loob ng 6 years sa pamumuno ni PRRD. So ito, para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapungan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan!